Yun, magandang araw mga idol at mga ka-business at mga kapapi sa mang panig ng mundo. Kumusta po kayo? So, ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito ay panibagong reaction tayo dito po sa mga development patungkol po kay Bong sa kanyang pagkawala. Kahapon po mga idol ay umani po ng samot-saring mga komento ang comment section doon po sa pahayag po ni Ma'am Jessa Saukano, isa pong OFW sa Japan, na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam, mahingi ang kanyang damdamin at saloobin patungkol dito sapagkat isa nga po siya sa mga sulit na nagmamahal kay Bong at sulit kay business friend. So, noon po kahapon ay napag-umpisahan natin, nasabi natin na relax lang, kalma. May mga anggulo tayo na pag-usapan at natalakay na baka ito ay isa lang ang mga pagsubok at paghamon. Pero dahil nga po ba sa mga developments sa ngayon, nakumpirma na po talaga mga idol na talagang naglayas nga po si Bong. Isa sa malaking kadahilan, rason na namumutawi maging sa aking isipan ay una, bakit nangyari yun? No? Ano nga ba ang dahilan at bakit naglayas itong si Bong? No? Una, kung mapapansin natin, ang ganda po ng mga sinabi niya, no? Ang ganda po ng kanyang mga sinabi kay Mr. Ka-Business, kay Mrs. Ka-Business, maging kay Papa din, maging sa akin nung nag-usap kami. Pero tila nawala ng saysayan dahil biglang naglaho si Bong sa panahon na New Year pa naman, ano? At nandiyan naman si Jinke. Una, kung atin pong titingnan, ang karakteristik ni Bong, si Bong ay bigla na lang siyang umaalis kapag mayroon siyang mga bagay na inaayawan o nasasaktan siya. So ito yung malaking katanungan natin kung ano nga ba ang nangyayari. Kaya doon po sa mga nagko-comment sa comment section, doon po, ako ang papapayo ko is, yun pa rin po, kalmahan natin until such time na makita si Bong at malaman natin kung ano ang kadahilanan. Mahal natin si Bong. Oo, pero sa panahon ngayon, hindi makakatulong ang samot-saring mga komento, samot-saring mga espekulasyon kung ano po yung talagang nangyari. Ang pinaka-importante dito, kumpirmado na naglayas nga po si Bong. Ang malaking katanungan naman is bakit naglayas. So ito yung kadahilan, ito yung rason kung bakit, o para makuha ang rason ay patuloy na hinahanap sila nila Mr. Ka-Business. Now, sa ganitong senaryo, sino ang talo? Yun ang maging natin, sino nga bang talunan? Kawawa nga ba si Jinke? Sa puntong babae na umibig, nagmahal at maaaring sabihin natin na umasa, masakit yun, masakit yan. Kahit ako lalaki, maaaring masabi kong masakit. Pero ang pinakamaganda rito, sa kabila ng pait na pwede niyang maranasan, una, siya pa rin ang magdedesisyon. Siya pa rin ang gagawa ng desisyon kung sakaling magkita sila ni Bong, ano nga ba ang kanyang magiging desisyon? Papatuloy pa ba siya sa sitwasyon na yan? Matutuloy ba ang kanilang mga napag-usapan? Mga ganyang bagay. Para sa akin, ito naman ay magandang punto kasi ang lahat ng ito ay realidad maging sa mga mag-asawa na. Ibig sabihin talagang nagsama na, ginap di po ba? Marami din namang naghihiwalay. Isa sa magandang punto na sinasabi natin is ngayon pa lang, at least nangyari na yan. Para magkaroon ng deeper understanding si Jinke sa katauhan ni Bong, sa ugali ni Bong, at siyempre, ang kanyang desisyon ay maaaring nakabase dito. Bagamat may isang kasiguruhan, doon po kung sa makikita natin, sa pag-uusap ni Mr. Ka-Business, ni Mrs. Ka-Business at ni Jinke, kung sakali man hindi matuloy ito, mawawalan nito ng saysay, itong nangyari kay Bong at Jinke, iisa lang ang masiguro dito, panalo pa rin si Jinke. Bakit? Kasi may pintuan nasasalo sa kanya at handang magbukas para sa isang magandang kinabukasan. And that is the Ka-Business House. Isang pagkakataon na pwedeng maging daan para mabago ang ating buhay. Minsan kasi nasasaktan tayo sa mga ganitong klaseng pagkakataon, which is yan naman ang realidad. Pero kung ipoproseso natin, minsan may mga pagkakataon na kaya ipinagkakalob ito ng Diyos
binibigay sa atin ng Panginoon ito upang sa ganun ay magkaroon tayo ng tamang pagpoproseso at may makuha tayong aral na magiging sandata natin para sa pagpapatuloy ng ating buhay, maging kalakasan. Pero isa ang nasisiguro ko dito. Kung ito po ay kung wala pong magiging valid reason si Bong sa kanyang pag-alis. Kasi una, madaming espekulasyon, di ba? Ako mga idol, hindi ako magbibigay ng kung anong negatibong komento. Ang aantayin ko, yung pong sasabihin ni Bong. Pero kung magkakaroon ng hindi balidong rason si Bong, doon, wala siyang konkretong paliwanag kung bakit ginawa niya yun, maaaring masabi ko, talunan siya. Bakit? Una, sinayang na ang pagkakataon na mabago ang kanyang buhay. Yun yung isa sa pagkakataon. Pero, nasa kamay pa rin ang bola kay Mr. Kabisnes, di po ba? Kasi si Mr. Kabisnes naman, alam natin, narinig naman natin sa kanya, di ba, na hindi niya susukuan si Bong. Patuloy siyang gagabay dito. At kailangan talaga ng maigting na pangunawa para kay Bong sa ganitong klaseng sitwasyon. Ngunit, talunan pa rin dito si Bong kasi mawawalan siya ng kredibilidad sa mga taong nagmamahal sa kanya. Number 1 yun. Sa mga taong umaasa ay, kumbaga magkakaroon ng parang panghihinaan ng loob ang mga followers ni Bong. At pangalawa, siyempre, parang magkakaroon ito ng negatibong implikasyon sa kanya na, wala ka palang isang salita. Ngunit, hold on muna tayo sa negatibong conclusion. Ako para sa akin, hindi kasi makakatulong yung mga komento natin sa kasalukuyan kasi wala pa siya Ang bukod tanging makakapagsabi, inuulit ko, si Bong lang. Siya lang talaga. Kung ano talaga ang nangyari, ano talaga ang rason kung bakit. At doon sa kanyang sasabihin, doon pa lang tayo magbibigay ng conclusion. Doon pa lang natin masasabi kung ano ang dapat sabihin natin sa kanya. Ang pinapangamba ko lang, mga idol, is baka dumating ang punto na talagang tuluyang lumayo na si Bong. Bakit? Kasi nga po, doon po sa usapan, di ba? Doon po sa kanilang pinag-usapan na last na ito. No? Last na ito, lalo't nasabi na nga ni Mrs. Kabisnes na para sa kanya, huling ano na yan ni Bong Baraha at si Mr. Kabisnes na lang ang mag-desisyon. Pero, siyempre, ang puso naman ng Kabisnes ay talagang andyan yun yung isa sa natin, yun yung isa sa ako man kinakatakutan ko, mauudlot yung talagang tuluyang pagbabago ni Bong. Kahit sabihin natin na ang Kabisnes ay talagang open arms sa pagtulong sa kanya, kung ipapagpalagay ni Bong na hindi kasi nangako last na alam di ba si Bong, kilala niyo naman nga na kapag may ginagawang pagkakamali talagang lumalayo na siya. So isa yun. Bakit tuluyan ng guguho ang pagbabago ni Bong? Pero, Bong, kung naririnig mo man ako, kung nakakapanood ka man nito, bumalik ka, Bong. Bumalik ka. Bumalik ka. Kasi walang sino mang magmamahal sa iyo ng totoo, si Mr. Kabisnes. Ipaliwanag mo yung rason kung bakit ka umalis. Sabihin mo sa kanila. Si Bong kasi ngayon, tumaas na yung yung reasoning niya, di po ba? Maganda na siyang magsalita. Gumaganda na, magandang indicator na sana yan na talagang nakikita natin na yes, ang laki na ng pinagbago niya. Then all of a sudden, boom, eto ngayon. So, kung nakikinig ka, Bong, harapin mo sila, magpaliwanag ka. Mauunawaan ka naman Sobrang mahal na mahal ka ng Kabisnes. Huwag mo sanang bigyan ng stress ang Kabisnes, lalo-lalo na po si Mr. Kabisnes, na yung pagkakataon na kapapasok pa lang ng bagong taon. Humarap ka sa kanila at magpaliwanag ka. And then, siguro, yun, para sa akin, katulad nga lang sinabi ni Mr. Kabisnes, so, sakali man magkaroon ulit ng panibagong tawag dito, kung makakabalik man si Bong ng tapos andyan ulit. Siguro ako para sa akin, simple lang Una, yung laging isa-isip natin, na si Bong ang laging ang pananaw niya ang talagang andyan lang yung kanyang pagsunod at pakikinig sa level ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes at ni Papa Dens. Ito lagi ang reservation natin. So sa mga kasama niyang kagwang,
at sa lahat ng mga nakakasama niya, kailangan may limitasyon yung mga pagpapayo. Ano man kagandahan ng payo natin kasi 'pag ganyan laging may negative siyang implication agad, 'di ba? Hindi, parehas lang tayo, parang gano'n. So, iba yung acceptance sa gano'n. So, dapat meron tayong reservation. Pero gano'n pa man mga idol, kaya po ako nagbigay ng reaksyon. Una, para mapanatag po ang lahat, lalo-lalo po do'n sa mga nag-comment sa previous nating reaction video. At least this time, kumpirmado na po na naglayas na po si Bong. May nakakita po sa kanya at kagandahan naman doon ay patuloy naman na hinahanap siya ng kabisnes. And hopefully, dasal tayo na sana sa susunod na mga pagkakataon ay matagpuan na siya. At sana Bong, kung nakikinig ka man ngayon, makita mo itong vlog, ay huwag kang matakot. Hindi naman galit sa'yo si Mr. Ka-Business, hindi naman galit sa'yo si Papa Dins, no, hindi naman galit sa'yo si Mrs. Ka-Business. Maaaring mapagsabihan ka lang, pero alam mo naman nakikinig ka. At sabihin mo lang, maging open ka din sa kanila kung ano po ang rason at bakit bigla ka na lang na maalam. Huwag mong saktan ang pagkakataon, huwag mong saktan si Jinky, huwag kang maging mapanakit sa mga babae. Huwag mong gawin yan, Bong. Sobrang maganda sana ang magiging takbo ng buhay mo dahil si Jinky ay higit kang nauunawaan. Higit ang pangunawa sa iyo, napakalawak ng kanyang pag-unawa. Ganun pa rin mga idol, katulad ng sinasabi natin, sa parte ni Jinky, mayroon man kung sakaling ito na po ang pagsasara o magsasara man ang tabing, no, para sa kanilang nibong, ay mayroon namang oportunidad dahil andyan po ang pagyakap ng ka-business para sa kanya at talagang bibigyan siya ng pagkakataon na igabay para naman makatulong pa rin sa kanyang pamilya. Para naman kay Bong, sana Bong, kung nasaan ka man, harapin mo ito, huwag kang matakot at mga pagsubok lang ito Bong. Alam ko naman na andyan pa rin sa puso mo ang pagmamahal sa ka-business. No? So sa lahat po ng ating mga followers na nagmamahal kay Bong, at nagmamahal po sa ka-business, ipagdasal po natin mga idol na sana po ay makita na ni Mr. Ka-Business. Si Mr. Ka-Business, boss, naunawaan ko ang nararamdaman mo sa pagkakataong ito. Pero maging ano na lang tayo, huwag kang masyado ding magpa-stress. No? Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo si Bong dahil itinuring mo na rin siyang pamilya. Magpagano pa man mga idol, minsan hindi natin hawak ang buhay natin. Sabi pa nga, may mga pagkakataon na gusto natin magdesisyon para sa pagbabago ng isang tao. Pero kung minsan, kung ang isang tao ay mailap naman, wala tayong magagawa. Pero hold on tayo. Ganun pa rin po ang aking paninindigan. Sana hold on tayo. Huwag tayong masyadong magbigay ng mga negatibong comment para mas lalong magpapagulo sa sitwasyon. Tayo bilang nagmamahal sa ka-business at saka nagmamahal kay Bong is manood tayo, mag-observe muna tayo mga idol kung ano po talaga ang naging ganap at bakit umalis si Bong. Hopefully, magdasal tayo na makabalik sana si Bong na mapayapa at makikita natin at malaman ano nga bang rason ng kanyang pag-alis na hindi siya nagpaalam. Ako po si Taong Gala. Please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course si Papa Dins. Siyempre ang ating pong mga kagwang at ang inyong pong mga Ka-Business Reactors. Suportahan po natin. Lalong-lalo na po ang iyong abang lingkod Taong Gala. God bless us all mga idol. Hanggang dito lang po muna itong ating reaction. Ingat po tayo.